Basahin ta, no? Nanata sa ato ang series nato, Unveiling Christ from each of the books in the Bible, and then nahuman na nato ang Old Testament, and then nanata karon sa New Testament, sa book 4 nata. And then book 4, Jesus in the book of John. Alright? Jesus in the book of John. The Apostle John is the author, si Apostle John ang author sa book, and some other New Testament books such as 1st and 2nd and 3rd John. And the book of Revelation is Apostle John, one of the closest friends of Jesus among 12 disciples, among Peter and James. Siya ay pinaka-closest friend ni Jesus, inner circle good ni Jesus. Alright? Muna nagsulat sa book of John sa 1st, 2nd, 3rd, and Revelation. He was also privileged of witnessing Jesus' conversion with Moses and Elijah during the Transfiguration. Nakita na sa Matthew chapter 17. Siya nakakita. At itong transfiguration means nag-change o ganang aura, no? Si Jesus, and then nag-istorya siya kay Moses o kay Elijah. Si Moses and Elijah was were people in the Old Testament, alright? Ito na mga naisbutan ito ni Agi. And then Moses and Elijah is a picture of the Lord Jesus Christ also if we talk about typology. Alright? The book of John is the first book recommended to anyone who wants to learn more about Jesus. As I said kanina, kung gusto nato nga mas makahibaluta kung kinsa si Jesus, ang una nato basahon ang book of John. And one of the most essential truths he established in his book was Jesus is the only Son of God. Alright? So when you say only Son of God, the only Savior who has the power to save the world and those who believe on Him for salvation. And you say the only Son of God, wala na gyud lain. Buot pasabot, only means wala na gyud lain siya ra gyud. Dili appointed, dili ka ng mga self-proclaim nga mga tao nga nagsulti nga sila si Jesus, kay wala man gyud lain anak sa Dios si Jesus ra. Amen. Alright? And that's the most well-known verse in the book of John is, unsa gani? John 3:16. Memorize na nato na, di ba? Kung pa kanya ato, memorize na sa mga daghang mga bata. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Nana ba tayo eternal life? Amen ba? Nganong naana? Because we have Jesus. We believe in Jesus. Muna natin kinabuhin, walay katapusan. Kita karon, isa ta sa mga tao nga even during the time of Jesus hangtod karon nga nituo na, nidawat o nisabot na sa tanang gibuhat ni Jesus sa krus sa Kalbaryo long time ago, and because we believe and accepted Him as our personal and Savior, nakadawat po tag kaluwasan o kasiguraduhan sa langit. And it's very explicit in John chapter 3 verse 18. Klaro kay diha sa kingon diha, there is no judgment. Alright, there is no judgment. Katakrima in Greek, can you say the word katakrima? Alright, katakrima in Greek, which means eternal punishment and damnation to hell. Alright, there is now no judgment, there is now no katakrima, there is now no eternal punishment and damnation to hell. O, you see that? Bisirado ng impyerno, wala na impyerno para sa tanan nga nituo kaniya. Anyone who believes in Him, but anyone who does not believe, look at this, but anyone who does not believe in Him has already been what? Judged. Already been judged. Ang isang judgment, eternal punishment and damnation to hell. You see that? Pero kitang tanan, isirado ng impyerno alang sa tuwa because we believe in Jesus. Amen ba? Palapakan na ito, ginawa na. Kanang gusto nga palakpak para sa yan. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 11 to 12. And this is what God has testified. Ang Ginoo gyud mismo ang nag-testify. He has given us eternal life. So kung siya nag-testimony, siya nagsulti ang atong langit ng amahan, di yun na siya mangatik. Tinuod yun na. Amen ba? Kung siya man mismo nagsulti. And God has testified, past tense. He has given us eternal life. Yung ako ganina, so he said, Ayunaya Zoe in Greek. Can you say the word, can you say the phrase, Ayunaya Zoe? Alright? In which means a life that God has given, and it is what? It is palapakan na ito ang ginawa na kaya forever atong nadawat na kaluwasan. So, kinsay nag-testimony, kinsay nagsulti, ang Diyos mismo. Nga dili ka mamakak. And this life is in His what? In whom? Son, in His Son, si Jesus. Whoever has the Son. Ano ba tayo, Jesus? Amen? Nana tayo kinabuhin, walay katapusan daw. You see that? Whoever does not have God's Son, si Jesus, does not have life. Explicit kayo nga, pag walay Jesus, wala kayo kaluwasan. Pag naay Jesus, naay kaluwasan. Amen ba?
Unya, dili na, sirado ng impyerno para sa tanan nga na Jesus ay kinabuhi. Ug mo na atong advantage karon because we believe in Jesus. Ug mo na lamang pag ang tao mutuo yun kay Jesus. Sana ito na masabtan. For those of you watching this video, kung napamalandungan ninyo nga wala pagintay kasiguraduhan sa itong kaluwasan, wapatay Jesus, accept Him, believe Him, and you will receive eternal life. Alright, sana ito na masabtan. Now, let's go deeper into how Apostle John described and presented Jesus in his book. Number 1, ay mga pipila diri na ato lang ni paningkamutan nga mapas nato sa atong oras di ta malampas. Alright, how Apostle John described and presented Jesus in his book. Paano man gi-reveal si Jesus sa iyahang libro sa Book of John. Number 1, the only begotten Son. Alright, the only begotten Son. John chapter 1, 1 to 3, 14 and 18. It means there is no other. Ako nagisulti kaganina, the only begotten Son, the only Son of God, wala na gilain. He is completely unique. He is completely exceptional, one of a kind person in the entire universe, in heaven and on earth. Dili siya fictional. When you say fictional, it's a form of literature nga dili tinuod, meaning katang isip lang. Dili pud siya appointed son. Amen. Kaya narabay ginasulti nga appointed sila. Dili siya appointed son, sama ang mga claim sa uban. Ug labaw sa tanan, dili pud siya ordinaryong tao lang, period. Ganang ordinary person, period. Dili. Alright? Though he lived simply, na kinabuhi siya nga simple lang, but indeed, He is God or fully divine because He is the only Son of God. Amen ba? Sana ato anang masabtan. So kay Ginoo man siya, makalaom ug makasalig ta nga ang atong pagtuo karon, ang atong tanan natong ginabuhat for God today, dili na kawang, dili sayang, and at the same time, it will give us more reasons and motivations to serve Him, to worship Him, to share the good news about Him to other people around us with confidence, naay kumpiyansa, naay ka na bang murag, kanabitang kalipay, o niya, naay ka ng kasiguraduhan kay knowing that the one whom we are sharing and proclaiming is a real and relational God. Amen ba? Tinuod man atong ginasulti. Ang atong gina-advertise sa atong mga kauban sa trabaho, mga classmates ninyo, mga kauban nato kung asa ta ginabutang sa Ginoo, kung nag-drive ka, mga pasahero, at every opportunity nga ginahataw sa tuwa sa Ginoo, pwede nato siyang ma-share, ma-proclaim, o di tato na siya ikaulaw, kay nga naman, tinuod man siya nga Ginoo. Amen ba? Tinuod dun siya nga Diyos, o kung masabtan lang sila sa mga tao, si Jesus, maluwas po sila, o makaangkon po sila kaluwasan sama nato. Alright? Sana ato na masabtan. So ato yun na siyang isulti, i-share nato siya. O tungod kay Ginoo siya, tinuod siya nga Diyos, dili kawang, dili sayang atong pagtuog, tanan natong ginabuhat karon. Amen. Sana ato na masabtan. Kay kani atong pag-alagad, siyempre, it requires also effort. Mag-effort, mag-ipon ta, masahi ta, muadto ta, mag-prepare ta, mag-effort, mag-ipon, no? Pero, tungod kay buhi man atong Diyos, dili sayang na atong effort para sa iya. Kaya atong gialagaran, atong ginasimba, ginakantahan, buhi nga Diyos. Amen. O anak sa Diyos. Klaro yun na. The second description of Apostle John to Jesus, sa iyang libro, second, the Lamb of God who takes away the sins of the world and our sins. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world and our sins. In fact, katumano na lang ni sa dito sa Genesis, if you remember, sa panahon ni Abraham, di ba, katong ihalad niya yung anak sa Isaac about to, yan ang tangdong gabon, pero nitingog ang ram. Ang ram is lalaki nga karnero, alright? Unya, nitiog ang ram, unya, nitiog ang Diyos nga, monay provision sa Ginoo sa iyaha, ayaw dayon na, kay nakoy i-provide, alright? So, kaniadto pa, nag-provide ng Ginoo, nag-provide ng kaluwasan ng Ginoo, alright? Katong lamb dito, alright? Katong lamb dito, it's a picture of the Lord Jesus Christ. So, muna ning gisulti diri sa John. Alright, kaning John chapter 1 verse 29, katong the Lamb of God who takes away the sins of the world and our sins today. Alright? And there is no other person or God who can do this aside from Him because Jesus is the only person in the entire universe sa langit o sa yuta who is what? Sinless. Alright? When you say sinless, why sala? Putli, pure o perfect. Amen. Maunang nahimo siyang ang iyang sakripisyo, nahimong kanang qualified, nahimong qualified yung sakripisyo dito, nahimong nakasatisfied sa justice sa Ginoo because He is a sinless person, He is a sinless God.
Alright? Sinless siya. Maunang nahimo siyang Lamb who takes away our sins. In other words, He lived a life that perfectly conformed to God's will. Katong nagkinabuhi po siya din Him. He never entertained impure thoughts. He never spoke in aggressive anger. There are two types of anger, by the way. Aggressive o assertive. Alright? Ang kaning assertive nga anger, kanang bitaw para sa parenting, para sa mga parents. Kanang bitaw mag-assert ta sa itong authority as mama and papa. And then, kung papadlong sila, mo-assert ta, that's assertive anger. Di na dautan, ang tawag na sa Bible, holy anger. You follow? So, ay mo ka, kasi mo na ang devil, say, ano na yung suko ka, di na ka maluwas, di na ka lang sige, kaya lupo ka. Depende sa kasuko. Kung ang atong kasuko is assertive, kanang ginassert lang nato ang tama, wala problema. Paras na kay Jesus, katong ibalibag niya ang mga tables dito sa templo, kay gihimo nilang sugalan o palengke. Yang ibalibag, anger man to. But that's holy anger. Ang tawag na assertive anger. And there, ang another type of anger is aggressive anger. Aggressive. Huwag mo ni ang kind of anger nga dili maayo. Kaya aggressive anger, walay dahilan, usahay, kasi dili ka na dapat masuko ta, unya dita, walay pagpugong, nanana ba? Labi na kung makasturya na tagdili maayo, makabuhat na tagdili maayo, tungkol sa itong kasuko, manang uban makapatay na, o uban pa, di ba? So muna dili maayo nga kasuko, pero si Jesus, he never spoke in an aggressive anger. Sana ito na masabtan. He never gossip. Alright? Unsang nang gossip? He never mariticized. Wala siya nagminarites. He never stole. Wala siya nangawat. He never lied. Wala siya namakak. Wala po siya nagcovet. Alright? Wala siya covet. He was tempted, yes, in every way, but never committed a sin. Tama? Never committed a sin. He is holy. He is harmless. He is unblemished. Intact yung credibility. Alright? Hebrews chapter 4 verse 15 says, For we do not have a high priest who is unable to feel sympathy for our weaknesses. Sympathy ka nang makahatag po siyang sympathy sa tua. But we have one who has been tempted in every way. Tempted in every way. So si Jesus, gisuwayan po rin, no? Si Jesus, gitintal po di ay, hello. Minsan may nakatry of temptation dari. So si Jesus, even si Jesus, inakatuway po siyang temptation. Alright? Pero, kung siya sumpay, He never tempted in every way just as we are. Sama sa tua as common people. Kita ninyo na nga makarelate po si Jesus sa tua. Nakita kung na yung mga panahon na yung temptation, kaya temptations are everywhere. Nalang sa nakilid-kilid. But it's up to us kung yield in na sa temptation. Alright? Si Jesus, gitempt po siya. Pero ang sumpay, yet He did not sin. Wala siya nakasala. So sana sa atong mga kinabuhi karon, it's a reminder for all of us nga na may temptation sa itong palibot, pero sana di ta mo yield in, aron di po ta makasala. Amen ba? Of course, sa grasya sa Ginoo. Sana atuan ang masabtan. Apostle Paul also confirms it by saying in 2 Corinthians chapter 5 verse 21, which says, He who knew sin, si Jesus niya nga sinless, He who knew no sin was counted as sin in order that we might become the righteousness of God. You see that? We are now the righteousness of God because of Jesus. Amen ba? We are now the righteousness of God. And God is looking at us today as righteous, as holy people because we are now in Christ Jesus. Kaya ang righteous and holy nature of Jesus na impute, na isalin, na imparted sa tuwa because of our faith in Him. Amen ba? So today, you are no longer sinful in the eyes of God. You are righteous and holy because of Jesus. Amen! Palapakan na to siya. Kaya gusto nga pala papasa yan. Hallelujah! Sana ito na masabtan. So naay kalainan karon. Alright? Naay kalainan under the new covenant of grace. Ang pananaw sa Ginoo sa tulangit ng amahan sa tuwa karon, mga holy and righteous na because of Jesus. Alright? Kaya naa naman si Kristo sa atong kinasuluran through His Spirit. Alright? Sana ato na masabtan. Dili na ang pagtanaw sa atong langit ng amahan sa ato karon mga makasasala kaniadto nga wa patay Jesus. And that's why, because we are highly and we are righteous and holy today before His eyes, pwede ta kada adlaw, kada minuto, kada segundo moduol sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Anytime, anywhere makaduol ta siyang presensya because we are righteous before His eyes. Peter reiterated it also in 1 Peter chapter 2 verse 22, which stated, In Him
In Him there was no deceit. Alright? In Him there was no deceit. When He was reviled or hated or tortured, gitorture ba siya? Bunan-bunan lang, gidunggab. He did not revile. He did not retaliate in return. And there was no deceit in His mouth. You see that? There is no deceit in His mouth. Sa 1 Peter chapter 2, verse 22 na. Alright? Unya, katong gibiyay siya, katong gidunggab siya, katong gibunal-bunalan siya, wala yun siya ni Paulus. He never revile in return. Alright? Kung sa atua pa ito nahitabo, karon sigurado di kita katulog kung di ta kabalos, kay tao man ta. Kung sa atua pa ito nahitabo, siguro yung ibuhat sa iyaha, di ba? Tanan siguro mga bad words ato nang nasultis mga tao. Katong gibunal-bunalan ta, o gibiyay ta sa mga tao, pero si Jesus wala yun ni balos masking gamay. Nato na lang natunan to mga niagi that vengeance is mine, says the Lord. Sa tanan mga nagpasakit nato, nag-ano sa tua, nagbuhat sa ito dili maayo. Alright, ato na lang isalim sa Ginoo. Nya mo lagi na kung walay gugma, di ba? Mubalos ka ba? Pero kay na may gugma, ingon ang Ginoo, vengeance is mine. Nga Ginoo, grabe gud makita nato diri nga si Jesus, grabe yung pagpailog, grabe yung pagpaubos. And that's something to be ponder and follow as what Apostle Paul in Philippians chapter 2 verse 5, which says, imitate the character of Christ. So kung naman tayo dapat sundugon nga kinaiya, ang kinaiya ni Jesus, dili kinaiya sa atong silingan. Amen. Alright, sana ato nang masabtan. The third description of Apostle John to Jesus, toward Jesus, is the bread of life. That's number 3, the bread of life. John chapter 6, verse 35. The bread, Jesus is the bread of life. John chapter 6, verse 35. Nya, in Greek, artos tes zoe. Alright, artos tes zoe. In Greek, which means we can never survive and be satisfied physically and spiritually without Jesus, the Son of God, where the provisions are yes, and given to all who believe in Him. You see that? We can never survive. The bread of life means the artos te zoe. Kabot pasabot, we can never survive and be satisfied sa tanang aspeto sa atong kinabuhi without Jesus, the Son of God. Kay tungod sa iyaha na ay provisions o ang provisions kanunay yes sa tanang nituo kaniya. Amen ba? And that's the significance of Jesus sa kinabuhi sa mga tao ba. Kung walay Jesus, wakoy provisions. Amen? Kung walay Jesus, way kaluwasan. Kung walay Jesus, wala gid miserable ang kinabuhi sa tao. Sana ato na masabtan. Makita nato ang essence ani nga kamatuoran in 2 Corinthians chapter 1 verse 20 nga ang tanang provisions and promises sa Ginoo sa tanang nituo kay Jesus, yes para sa ilaha. Basahon nato which says all the promises of God. All the promises. Take note ha, all the promises of God. Tanang mga saad sa Ginoo. Alright? Nga dili promise sa mga tao ha. Kaya ang tao sahay, may laman mag-promise pero di man mo tuman. Tama? Sige lang promise. Akuan, karukuan lagi, karukuan. Ano ba? Kauban sa ka ng gugmara pa rin. Gumaon, nakita ka lagi ang sa kangturan. Kaya, pero sahay, ginutput raw sahay. Pero ang Ginoo, pag mo promise, tinuod yun na all the promises of God are all what? Are all yes. Alright? Are all yes. Certain, sure, no doubt to all of us in Christ Jesus. Are we in Christ? So, ang tanang mga saad sa Ginoo para daw sa tuwang tanan, palapakan natin ang Ginoo na. Hallelujah! Klaro yun na. Pero walay Jesus, dili para sa imo ang mga saad sa Diyos. Klaro? Klaro kayo. Alright? And also sa Philippians chapter 4 verse 19, ingon diha, and my God, ingon si Paul, and my God will supply all your needs according to His riches. According to His riches in glory in Christ. Ang riches diha kay limitless and infinite resources, as in dili mahutdan. Unya para daw na sa imuha ang limitless and infinite resources of God tungod kay naa na kadiha kang Jesus. Amen. Sana ato na masagdan mo mga staff sa Ginoo. In other words, our Heavenly Father is consistently supplying and providing what we need. Remember this, need. Basic necessities and commodities, not wants. Alright? Klaro na to ha? And supplying and providing that what we need. Alright? Need ha? Not wants. Unsay kalainan sa needs o sa wants? Ang needs, mga basic necessities, basic commodities nato, kanang adlaw-adlaw nato ginakaon, mga pagpanginahanglanon. Pero kanang mga wants, kana bang
kung nalang tay extra, kung natay mga gusto-gusto na to, pero say, di jud kay gikinahanglan. Tama? Gusto tag bagong pantalon, gusto tag bagong sapatos, bagong mga bago. Alright? Pero dili pwede bagong asawa. Alright? Kaya di na pwede. Alright? Bagong mga gamit, yun na ba? Muna yung mga wants. Kung natay extra, pwede. Pero dapat unahon sa ato mga basic necessities. O kung inyong napansin na sa itong kinabuhi, ginauna sa Ginoo provide ato mga basic necessities. Amen. Dili atong mga gusto ra, pero dili nato gikinahanglan. Alright? Ginatudluan tas Ginoo nga maging good steward sa mga resources na ginahatag sa ato. Amen ba? Kaya remember, ang Ginoo may gahatag sa ato as tanan, sa itag-iyas tanan. Sana ato nang masabtan. Nya nganong ginabuhat na sa Ginoo tungod kay mga anak na ta niya karon tungod kay Jesus. Amen. Kay mga anak na tas Ginoo, Galatians chapter 10 verse 26. And Jesus is now in us through the presence of the Holy Spirit. If you notice, naagay participation ang every person in the Godhead. Our Heavenly Father mo ay nag-provide sa tua. Do you follow? Our Heavenly Father mo nag-provide sa tua. Si Jesus is the reason nganong nag-supply ang atong langitong amahan sa tua. And the Holy Spirit is now residing in us, which is why we can commune with God. Makasimba ta, makapasalamat ta. Alright? Kita na to ang participation sa Triune God. Unang lisod, i-eradicate ang Triune God, ang Father, Son, and the Holy Spirit in the Bible. Kaya nga naman, even sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kanunay nagalihok ang three persons of the Godhead. Amen ba? Amen. Sana ato nang masabtan. Now, naipangutana kami ng maayos para sa tuang tanan. Question to ponder with. Pastor, alright? Nganong naalagi mga Kristohanon nga naglisod gihapon sa ilang kinabuhi, usahay magkulang, usahay ma-short, usahay ma-out of budget. Alright? Nganong naamay mga Kristohanon ay mga usahay mga anak na sa Ginoo nga maglisod gihapon sa ilang kinabuhi, usahay magkulang, ma-short, ma-out of budget. For those of you watching this video, and for those of you nga na-struggle ani nga aspeto kay some of us, I know, di ba, God knew nga most of us nag-struggle ani labi na sa finance. Ginoo maayo ani kay importante kay gipa-appeal gyud ni Ginoo. Alright, ako aning gitry og cash out kay murag natulog ka page nako pero ipabalik yun si Ginoo, i-appeal yun na. So kanya akong gisiguro. Alright? So but pasabot na gikinahanglan ani gi-allow ni Ginoo kay naay siya gustong isulti sa ato ay tudlo sa ato karon. Now, alright? Of course, kung imo tanawon ang question, naray mga times makulang, ma-short, mato budget, pero nakakaon lang gyapon ta. Amen. Wala gyapon ta gipasagdan sa Ginoo. Naray mga times nga ma-out of budget, but I believe dili gyud always because I know God is faithful and true to His word and promises. Alright? He is true to His promises to all of us. Amen ba? Naalagay mga times na usahay murag kulang, na usahay murag out of budget ta. Pero wala ta gipasagdan gyapon sa Ginoo. Amen ba? Alright? Now, ang tubag, it can be practical and theological. Paminog maayo, it can be practical and theological. Nganong naay usahay mga Kristohanon, maglisod gihapon sa kinabuhi, usahay magkulang, usahay nagyapon mga ma-short, ma-out of budgets, it can be practical and theological. Practically, paminog maayo. Practically, basig wala nato gibuhat atong part. Practically, basig wala nato gibuhat atong part, wala ta nag-ampo, wala ta ni dangop sa Ginoo, wala ta musalig sa iyaha, o di kaya nagtinapulan ta. Alright, Proverbs chapter 10 verse 4, laziness leads to what? Laziness ang pagkatapulan or being sluggish, being sluggard leads to poverty, kapobrehon. But hard work makes you rich. Di man daw ta nang mudato sa, of course, sa pamaagi sa Ginoo. Amen ba? Di lang itong pamaagi nga nagtinikas ta, nagligya tag mga kuan diha ka na, nagligya tag ka ng laman loob, mga kidney, minana ba? Pero nidato ta sa pamaagi sa Ginoo ba? Amen ba? Alright, sana ito nang masabtan. Klaro man diha. Laziness leads to poverty. Ang pagkatapulan mo lead sa imo sa kapobrehon. Klaro man siguro. Pero ang hard work sa Bisaya, pagpaningkamot. Tama? Pagpaningkamot makes you rich. But I believe with all my heart, kaning rich dili lang rich nga daga kwarta, but din sa tanang aspetos kinabuhi, ulambot ta ba? Yung holistic. Proverbs chapter 20 verse 4, laziness leads to unmet
Oh, klaro kayo ha? Explicit. Laziness leads to unmet. Oh, you see that? So, base, practically, wala na ito gibuhat atong part kasi nagtinapulan ta. You see that? Or maybe it's part of the consequences tungod kay wala ta nagtarong o eskwela kaniadto. So, wala tayo stable nga trabaho, on and off ang status. This is not discrimination ha. Wala ta nang discriminate. Wala ta nang look down dire. But, this is part of the consequences. Kaya tanan lagi natong ginabuhat na yun ay consequences. Alright? Pero I'm not saying nga wala tayo paglaon. Kaya naman po yung mga tao nga naglambo. Masiwa sila kao mag-eskwela. Pero naglambo mangyapon sila. Nagtinarong sila. Nagkamot kang pudyapon sila. Kaya wala lagi sila nagtanapulan. Amen! Sana yung mga masabtan. Alright? Dagan ng mga parents wala kao mag-eskwela. Pero ilang mga anak na professional man kay gibuhat man nila ilang part. Alright? Sana ito na masabtan. Pero di na po pwede may utang nga, ay na mag-eskwela mga anak, mura magyapon, para parehas ta, tatabla-tabla ta. Total kami, wami nakahuman, ano kung mag-eskwela? Ay, yaw po. Alright? Move on po ta pa may time. Alright? Ato na lang, sa grasya sa Ginoo, ato ang buhaton atong part para atong mga anak karon makabot nila atong mga naudlot nga pangandoy. Wisdom na siya. Perspective matters. Alright? Sana ato anang masabtan. Daghan ko mga factor nga ano usay maglison ang tao. Or maybe paminaw mayo. Or maybe wala ta nahimong good stewards or managers sa mga provision sa Ginoo kay gigasto nato sa mga dili dapat gastusan or wants lang. Yung follow? Wisdom po na masking dili gyud kinahanglan. Mo bitaw nang you have to know the difference between needs and wants. Kay basig dito ta puros ni gasto sa mga wants pero di gyud kinahanglan nato. O muna usahay, wala ta naging good stewards or managers sa mga provisions sa Ginoo nga gihatag sa tuwa. Amen. Ana to anang masabtan. O di kaya, ang budget or blessing nga gihatag sa Ginoo wala na adto sa kung asa dapat maadto. Alright? Kaya naadto sa uban. Example, tuition fee. Tagaan ka pang tuition fee sa Ginoo para sa mga estudyante nga naadire pero imo lang gipang date. So kay imo man gipang-date ang tuition fee nga gi-provide sa imo sa Ginoo, wa nakakabayad og tuition fee. Karon na problema ka asa na mag-exam na taniro na tagbo na kagkuan diha. Pero ang tinuod gitagaan na kas Ginoo. Wala lang nimo gihatag sa dapat adtuan. Di ba no? And part of the consequence mo nang nag-antos, naglisod, ngalot sa ulo, exam na sa tungkol na nilo kay imong gipang-date. Unya ang imong gi-date halang gid na. Bitaw, just kidding. Alright? Sana ato anang masabtan. Unsa pa? Pambayad sa mga bills sa kuryente o tubig pero atong atong gi-shopping. Atong gi-reband sa atong buhok. Pambayad man atong kuryente o tubig. Ug mo nang salihang wapo kay mong buhok, rebanded, pero namumblema ka kay naputlan kang kuryente. Bitaw di follow? Practical ni siya pero kung ato lang pamalandungan, makapamalandong ka nga, bitaw, no, tuod, bitaw, no? Mga factors ganong usahay, daghang Kristohanon, mga anak sa Ginoo, nga nagalisod, gihapon. You follow? Alright? Sana ato anang masabtan. Kaya kung naghatag na ang Ginoo, kay muhatag mo yun ang Diyos sa tuwa. Amen? Muhatag mo yun, kay faithful ba siya, He is true to His words. Amen ba? Muhatag mo yun siya. Pero kung ang ihatag sa Ginoo, ihatag yun sa para kung asa siya dapat, ihatag yun dito. Sana ato anang masabtan para dili ta magka-problema. Alright? Sana ato anang masabtan. Practical theology, pero importante kayo. Sana ato na masabtan. Now, let's proceed to theological. Theologically, ganina practical man ito nga reason. Karon theologically or biblically, maybe wala na nato ginauna ang Diyos o dili na siya ang atong top priority. Alright, munang usahay, murag lisod man, murag lahit magig kaayo, ngano man ni, unsa may kulang, asa magid may nagkulang, Ginoo. Basig wala na nato siya ginauna o dili na siya atong top priority. Matthew 6:33, seek God first. Klaro yun na, seek God first, the King and His dominion. Alright, and make Him as your top priority sa other translation, and the things that you need will be added unto you. And the things plural, that you need, dili na po duwan sa, klaro, that you need, dili that you want, but you need will be added unto you. Pero sa sikreto, unahon nato ang Diyos.
Unahon siya, himuna to siyang top priority. Sa other translation, seek ye first the king and his dominion, the kingdom, the king and his dominion. Ang iyang pagkahari sa atong kinabuhi, ang siya mismo nga hari sa atong kinabuhi, unahon nato siya, lipayon nato siya, ug ang tanan natong gikinahanglan idugang daw sa tuwa. Amen. Klaro yun na, explicit kayo, wala na kinahanglan idungang. Alright? Or maybe wala na ta nagbaton og lalom nga respeto or kahadlok sa Dios. Proverbs chapter 9 verse 10, the fear or deep respect of the Lord is the beginning of wisdom. Yang wisdom kinahanglan nato na sa pagpaningkamot po, sa pagpanarbaho, sa pagpangorta, di ba? Kinahanglan man na. Pero unsay sikreto? The fear of the Lord, ang lalong nga respeto kaniya. And the knowledge of the Holy One, and that's Jesus, is understanding. Maayong pagsabot or pagpanabot sa mga bagay-bagay sa atong kinabuhi. Amen ba? Basig nagkulang na taglalong nga respeto sa Ginoo. Nya ang tao na ilalong nga respeto sa Ginoo, iwas na sa mga butang nga dili tama o dili maayo. Kailangan sa ilalong nga respeto sa Ginoo. He knows nga God is watching him or her 24/7. Alright, sana ato nang masabtan. Unsa pa? Or maybe wala nato gihatag faithfully ang para sa Ginoo. Wala nato ginahatag faithfully ang para sa Ginoo. Matthew chapter 22 verse 21 and Mark chapter 12 verse 17, it says, give to Caesar what belongs to Caesar. Meaning what is due to our government, monthly, yearly contributions, mga taxes nato, etc., mga buwis nato sa gobyerno, hatag nato na sa itong gobyerno. Kaya nga si Jesus, give to Caesar what belongs to Caesar. Alright, ang sumpay, give to God what belongs to God. Ginoo ba? Give to God what belongs to God. Kung sa may pwede natong mahatag sa Ginoo nga nabilong sa iyaha, atong kinabuhi. Amen. Atong kinabuhi. Iyan man is Ginoo. Ato na ba niyang gisurrender, gihatag sa Ginoo atong kinabuhi? Kanang niyon ta, Lord, kana akong kinabuhi, Lord, kung nagitagian niya, ikaw na akong hari sa akong kinabuhi, ikaw na'y magbuot, ikaw na'y boss sa akong kinabuhi, di na akong kagalingon, di na akong gusto. Ato na ba nang gihatag sa Ginoo, basigwa pa, unsa pa, commitment nato sa Ginoo nga, rain or shine, we will serve Him, magkinaunsa man ang kalibutan, di ba? Mutaas man ang inflation rate, o uban pa, mga lagad yung taas Ginoo, nahon yun nato ang Ginoo, that's commitment. Unsa pa, gugma, love, alright, faithfulness, nga kanabang being constant of our faith in Jesus, being constant, nga masinay mga pagsulay sa itong kinabuhi, padayon gyapon ta, continue gyapon ta, nga nagatuo kaniya. Financial support, that's another one, that's another thing. Financial support para sa iyang mga buluhaton, etc., nga makahatag og kalipay kaniya. Ato bang ginahatag, ginauli faithfully ang para sa iya. Sana atuan ang masabtan. And no wonder mga igsuon, mga higala, mga kagrasya, na yung mga times nga even mga anak na sila sa Ginoo, pero usahay nagalisod gihapon tungod ani nga mga factors. And I don't know kung asa ani nga mga factors na nagkulang ta. Kita ray nasayod ug ang Ginoo. Amen. And the Lord is reminding all of us today nga mamalandong kung asa magyud ta nagkulang. Gisulti ni Jesus after the Pharisees asked him about the responsibility toward the government and to God as well. Muna niya nang gisulti. So panguntahan na karon sa atong pamalandungan, asa magyud ta nagkulang dinhing dapita. Ikaw ra ug ang Ginoo ray nasayo. Ikaw ug ang Ginoo ray nasayo. So atong pamalandungan. Amen. Atong pamalandungan. Asa mo yun binagkulang, Lord? Munang usahay mo rag lisod man kaayo among kinabuhi. Alright? O di kaya, basig na yung mga gustong ipaayos ang Ginoo sa atong kinabuhi, pero hangtod karon wala gyapon nato giayos. Kanang mga personal nga mga paglihok sa Ginoo, mga prompting sa Ginoo sa atong kinasuluran, nasa direction sa tua, nasa ginasulti sa tua, nadugay na niyang ginasulti nga atong ayuson, atong tarungon, pero hantod karon wala gyapon nato ginaayos o ginatarong. Alright? Sana ato na masabtan. Natay mga dapat biyaan, nga wala nato nabiyaan pa. Natay mga dapat undangon, nga wala nato giundang. Natay dapat nga mga, di ba? Ganana ba? And I know God is a personal God. He is personally dealing with us. Personally.
Maminaw lang ito sa promptings, no? Prompting sa Holy Spirit sa atong ginasuloran. Sana ato nang masabtan. Kaya ang Ginoo dili siya gusto nga mag-antos ra yang mga anak. Kaya kung ang pagiging Kristohanon pag-antos ra, walay gusto mahimong Kristohanon, amen ba? Walay gusto mahimong Kristohanon ba? Kung puros lang pag-antos ang Ginoo. No, my friend, tungod kay ang saad sa Ginoo abundant, later ato nang isgutan karon. Abundant light. Number 4, description of Apostle John to Jesus. He is the light of the world. John chapter 8 verse 12. The light of the world. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness but have the light of life. Meaning, He Himself is the source of spiritual truth. He is the source of light and that can guide and enlighten our mind against the darkness of sin, imperfections, negativities, and struggles nga atong makuha diri sa kalibutan. In other words, kung ang tao na ay Jesus, listen carefully, sa iyang kinabuhi o kasing-kasing, dili na kini magkinabuhi sa kangit-ngit o sa sala, sama sa mga way Ginoo. Bagkos iyang buhaton iyang part sa paglikay, sa pagbiya o pagtarong sa iyang kinabuhi o sitwasyon sa tabang o sa grasya sa Ginoo. Kaya na naman sa Jesus, na naman sa light sa iyang kinabuhi. Amen ba? Na naman siya giya. Dili na ta magkinabuhi kung na natay Ginoo natay Jesus, siya na ato ang light sa atong kinabuhi. Dili na ta magkinabuhi sumala sa kahadlok o kabalaka, even if we cannot see what will happen in our future, knowing that Jesus can see it. And we know we have assurance with Him kay tinuod man ang Diyos, dili siya bakakon. Amen ba? Tinuod si Jesus. Alright? Dili na ta magkinabuhi sumala sa kalisang, sa pag-antos or kalisod, knowing that indeed we have Jesus na mo'y atong great provider, great protector, o ato ang perfect guide kung saon pagkinabuhi. Amen. Sana ato na masabtan. Muna advantage ba? Pag na Jesus ang tao. Alright? Pero nalang po yung mga factors usahay na naging usay na po yung mga pag-antos. Pero dili puros pag-antos. Sana ato na nasabtan. Number 5, description of Apostle John to Jesus. He is the Good Shepherd. Can you say the phrase, the Good Shepherd? The Good Shepherd, John chapter 10, verse 10 to 11, who promised us of an abundant life, kanang maginhawa o madagayaon nga klase sa kinabuhi. So, dili puros sufferings, dili puros pag-antos, dili puros problema, dili puros kalisod, dili puros kagutom and negativities. Ang sa sino kaya, ang sa Ginoo, abundant life man. Abundant. Alright? Amen? Abundant life. Nga, ang abundant, in Greek, the word abundant is perissos. Can you say the word perissos? Perissos, abundant. Katong sa John chapter 10 verse 10, I came to give you life and life to the fullest, or abundant life. And abundant is from the Greek word perissos, which means a life of abundance and advantage holistically, meaning sa tanang aspeto or area sa atong kinabuhi, from physical to spiritual. You see that? Muna isaad si Jesus atong tanan. Muna isaad sa Ginoo. And a life that is extraordinary, more than the usual because of Jesus. Amen. More than the usual, extraordinary, pero sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Some other Bible scholars, commentators, and theologians define it this way: the abundant life is a life of quality. Oh, you see that? A life of quality, not quantity. Meaning, dili lang sa material ng mga butang maglambo, but sa tanang aspeto sa kinabuhi, labi na sa spiritual life, maglambo. Amen. And it's about learning, practicing, di ba? Gina-practice nato sa itong mga natunan, and maturing, alright? Nag-grow ta sa itong relasyon sa Ginoo. It's a life that is lived in obedience to God's will and reflects His glory. Na pinagi sa itong kinabuhi mo, reflect ang himaya sa Diyos. Kaya atong gikinabuhi, kung sa atong madungog, kung sa atong matunan. Gikinabuhi nato, manotice mga tao sa atong palibot, na natay Jesus sa atong kinabuhi. Sana ato nang masabtan, my friend. In other words, it's a kind of light that is effective, productive, in a channel of blessing, in a beacon of light that makes a difference sa kung unsang kinabuhi nga dunay Jesus o wala. Nya manotice na sa mga tao ang kalainan unsay kanang tao nga nay Jesus o tao nga walay Jesus. Amen. Sana ato anang masabtan. Some other well-known leaders interpret it as a life of hope. Muna abundant life daw para sa ila. A life of hope, paglaom, peace, kalinaw, and joy. Can you imagine? Ang abundant life daw kanang naay kalinaw, naay paglaom, naay kalipay. Amen.
So dili puros pag-antos. Amen. So ang kinabuhi nga gisaad sa Ginoo kanato ni Jesus dili puros pag-antos. Pero usahay na yung mga pag-antos as part of the consequences of doing things nga dili in line sa kabubuton sa Ginoo lagi. O wa po nato ginabuhat atong part. Sana ato anang masabtan. Nya unsa pa, it is a life that is rooted in Scripture. Rooted in Scripture. Kani sa pulong sa Ginoo ba? Alright? Rooted in Scripture and is committed and faithful to God, to Jesus, and to the Holy Spirit. Committed and faithful to God. Faithful ba? Committed na, Lord, whatever happens, mga lagad yun ko, simba yun ko sa imuha, watong yun ako kung part. Ginabuhat ba sa Ginoo at ang part niya? Amen ba? Kadaglaw, ginabuhat sa Ginoo atong part. Alright? Sana ato anang masabtan. And as I said, ang Kristohanong kinabuhi, dili puros pag-antos o kalisod. Jesus said, it is a life of abundance. Klaro yun na. Basig na lang tayo mga kakulangon or part na wala nato nabuhat, manang usahin na yung mga pag-antos o kalisdanan. So mamalandong po ta, magbuni-muni ta, uban ang presensya sa Ginoo, maging sensitive sa leading and prompting sa Holy Spirit sa atong kinasuluran. Amen? Maging sensitive ba, Lord? Asa mo ko nagkulang? And I believe, muhat, musulti, i-reveal na sa Ginoo kung asa ka nagkulang. Maminaw lang yun ta, maging sensitive lang yun ta sa Ginoo. Maminaw sa mga mensahe, sa mga pulong, mamalandong sa iyang presensya. Musulti yun ang Ginoo sa itubag sa imong pangutana. Sana ito anang masabtan. John chapter 14 verse 26 and Romans chapter 8, it's about leading of the Holy Spirit na pamaminaw ito siyang leading sa iyang control sa itong kinabuhi. Alright, number 6, description of Apostle John, the resurrection and the life. John chapter 11 verse 25. Nga nagpamatuod nga si Jesus is a real God, tinuod sa mga Diyos, and therefore ang atong pagtuo, ang tanan natong ginabuhat alang sa Diyos, o dili sa atong church, dili kawang o dili sayang, kaya ang atong gituuhan, atong gidawat bilang Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi, nabuhi, nabanhaw gikan sa mga minatay. Amen ba? Nabanhaw gikan sa mga minatay. He was resurrected from the dead. Klaro yun na. Apostle Paul also confirmed it in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 7, which says, I pass on to you what I received, which is of the greatest importance, that Christ died for our sins, as written in the Scriptures, that He was buried and He was raised to life 3 days later, as written in the Scriptures, that He appeared to Peter, then to all 12 apostles, then He appeared to more than 500 of His followers at once, then He appeared to James and to all the apostles. Sa balaod, at least tulo lang ang magpamatuod, tinuod yun yung gisulti. Sa balaod, 3 witnesses. Pero imagine, si Jesus, 500 katao yung ipakitaan just to prove nga nabanhaw yun sa gikan sa mga minatay. O kay nabanhaw sa gikan sa mga minatay, munang ganina, yung ko, dili kawang, dili sayang atong pagtuog na natong ginabuhat sa Diyos. Karon kay nabanhaw siya. Ang atong gialagaran, buhi o tinuod, nabanhaw gikan sa mga minatay. Amen ba? Ana ato nang masabtan. Tinuod nga Dios motubag og pagampo. Kay nabanhaw man. Ug ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay naghatag pud kanato og assurance nga someday somehow mailisan pud ni ang atong lawas nga corruptible. Kanatong lawas corruptible meaning madunot, alright? Og incorruptible body. Ilisan og incorruptible body kining atong lawas nga dili na madunot o malata sama sa resurrected and glorified body of Jesus when He rose from the dead, which is also designed for heaven. Alright? In other words, perfect na klase sa lawas, dili na magutom. Wow, I like that. Dili na magutom, dili na kapuyon, dili na magsakit, dili na mamatay. Ilisan niya itong lawas someday, somehow, sa ikaduhang pagbalik. Napoy resurrection sa tuwa. Alright? Mga matay man ta someday, pero i-resurrect yapon ta o ilisan na itong lawas o incorruptible body, glorified body, the same with the resurrected body of Jesus. O dito sa langit, walay kagutom, walay kakapoy, walay magsakit, walay kamatay dito. Amen ba? And that's our assurance in Jesus. Amen. Pero walay Jesus, wala. Di yun tamatog langit yun. Wala yun, di yun may ilisan o incorruptible atong lawas. Number 6 and last, o din ako muhuman. Number 7, last description of Apostle John to Jesus. He is the way, the truth, and the life.
The way, the truth, and the life. Number 7. Apre pang last, number 8. The way, the truth, and the life. John 14, verse 6. Meaning, Jesus is the only way to heaven o wala na ilain, dili si Kibuloy, dili si Bisan Kinsa, dili sa kalibutan nga mo claim that they are also Jesus. Kaya perting naghanag, nag-claim sa tibong kalibutan nga sila si Jesus, duha sa Amerika, na isa sa China, na duha sa Russia, na isa sa Pilipinas. Alright? Pero dili pinaagi sa ilaha matutag langit because there is no other way to heaven si Jesus ra. Amen. Si Jesus ra, the Son of God. Dili gani relihiyon, dili gani denomination, but Jesus Himself, si Jesus mismo, ug atong pagtuo kaniya tungod na sa grasya sa Ginoo. Sana ato na masabtan, not even denomination, sects, and religions. Sekta. In other words, there is no other way to be saved and to receive eternal life apart from Jesus. Amen. Si Jesus ra gyud ang pamaagi aron makadawat ang kinabuhing walay katapusan ug mga luwas ta ug makaadto tag langit. Amen ba? Klaro gyud na. In addition, Jesus is also the God of truth who never lies, kay He is the truth man, who never lies and will remain faithful and constant to His promises and words until eternity. Kay na siya'y word of honor, ang iya yung ginatuman kung sa iyang saad o ginasulti. So kung nagsaad si Jesus ato ang abundant life, a life nga kanabang maglambo sa tanang aspeto sa ginabuhi, tumanon yun na niya. Amen ba? Wato lang po nato itong part. Alright? And unsa pa? He is the source of life, both physical and spiritual. Thus, because He is the way, the truth, and the life, He is the answer to all life's questions and queries. And everything that is being sought, gipangita, being pursued, ginatinguha, and dream, ginadamgo, can be found in Him. Amen ba? So kung naay mga nagapangita, nakay ginapangita, nakay ginapursue, nakay ginadamgo sa imong ginabuhi, pangitaa kay Jesus, kay imo nang makaplagan kaniya, because He is the source of everything. Sana atuan ang masabtan. Lastly, He is the true vine. He is the true vine. John 15, 1-5. It's a metaphorical statement which means in everything, He is our real doer. Kaya di magigit siya punuan. Pero it's like a punuan niya. Ang punuan, ang mga branches, mamunga na sila sa usa ka tree kung dili sila ma-depart sa punuan, sa kahoy. So, unang mamunga ng mga branches sa punuan niya, mubunga o prutas. Alright? Si Jesus is also our true vine. It's a metaphorical statement. Hindi magigit siya literally punuan sa kahoy, pero murag ingon ana na kung mo-depart ta kay Jesus, mulayo ta kay Jesus, di na ta magpinungahon. Alright? Dili maglambo atong kinabuhi pag mulayo ta kay Jesus. And it means He is our real doer, He is our real performer, and as our true vine, apart from Him, we are nothing, we are nobody, and we can do nothing. Huwag yun tayo mabuhat kung wala si Jesus. Amen ba? Bisig bright pa kay ta, maski 200 pa tong IQ para sa mga Hudiyo. Pero wa tayo mga mabuhat, we can do nothing apart from the true vine, apart from Jesus. Kay sa iya man ta nagahugot og kalakasan, sa iya ta nagahugot og kaalam, sa iya ta nagahugot og kusog nga langit nun aron makadiskarte sa kinabuhi. Amen ba? Makapasar sa inyong mga exams, makapanginabuhi ta, kita mga papa makatrabaho ta, kay Jesus ta nagakuha sa atong tanan. Amen ba? And therefore, away from Him, we can do nothing apart from Him. So kung naman tayo na-accomplish, pahinumdum po ni sa tuang tanan, and for those of you watching this video before I close, kung naaman tayo na-accomplish sa atong kinabuhi karon, sa pag-alagad man, sa pag-eskwela man, nakahunang kag-eskwela, na professional na kakaroon, na professional na takaroon, alright? Sa pagpanarbaho man, na-promote ta, sa pagbuhat sa iyang kabubuton, or naka-obey ta, nakahatag ta para sa iyang buluhaton, naging faithful ta sa pagsimba, sa pag-alagad sa iyaha, o uban pa mga nabuhat nato, sa tanang good and mighty deeds nga atong nabuhat, alright, sa iyang nabuhat, sa tanang good and mighty deeds nga iyang nabuhat, pinagi sa atong kinabuhi. Always remember that. Nakahimo tag good and mighty deeds tungod lang kay si Jesus mo'y namuhat sa atong kinasuluran. Because He is our real doer. He is our real performer. Ug tungod niya na tanang dungog og himaya, glory sa iya haragyod. Amen ba? And that's why every time nga maka-accomplish tag something, may ta, Lord Jesus, salamat din kayo.
Thank you kay Jesus. Ikaw rin yun ang namuhat ana sa akong kinabuhi. Nakahuman kong eskwela, na-professional ko, nakatrabaho ko, stable job karon because of you working in and through me. Amen ba? And that's the message of grace. Kanunay nato mabayaw si Jesus. Amen ba? Walay maadto sa ato masking gamay kay Jesus ra gyud tanan. Credit to Him because He is our true vine. He is our real doer and performer. Kung naka-ministry ka, daghang kang nasayawan, daghang kang na-disciple, daghang nakaila kay Jesus, pinagi sa mong kinabuhi, glory to Him because He is your real performer and doer. Amen ba? Kung nahimot kang blessing sa atong trabahoan, kung teacher ka, nahimot kang blessing sa imuha mga estudyante, kung nagtrabaho ka, nahimot kang blessing sa mga kauban sa trabaho, I tell you, dili na tungod kay ikaw, maayo ka mo diskarte, buutan ka, kung dili tungod kay Jesus na naglihok, pinagi sa imong kinabuhi. Amen ba? And that's why ngayon ta, Lord, imo ra gyud ang tanang dungog ug himay. Sana natay nakatunan karon tapna sa kabuntagon. The live ng Ginoo. I request everyone to please rise and let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Diya sa imuhang gitindugan karon. I will allow you to talk to the Lord. I will allow you to talk to Jesus. Remember, He came to earth to give you an abundant life. And that abundant life that He promised is a real abundant life. My friend, dili puros pag-antos, dili puros sufferings, dili puros kagutom. Bagkos abundant life, a quality life more than the usual. Pero uban siya. My friend, kung wala nato na experience, I don't know what's the reasons behind it. Ikaw lang ug ang Ginoo. Ikaw lang ug ang Ginoo. And I believe with all my heart na naay gisulti ang Dios kanimo karon kanatong tanan. Na siya gi-remind kanatong tanan karon. Ug muna atong pamalandungan. No simple question to ponder with para kanatong tanan karon. Asa man ta nagkulang? Basig natay mga pagkukulang sa Ginoo. I-remind ta niya karon because He's a loving God, He's a gracious God to all of us. He loves you so much. Hindi siya gusto na mag-antos ka. Pero kinahanglan buhaton nato tong part kay wala tag himong robot sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mo-decide ta. Gusto sa Ginoo na kita mismo atong ayuson ang dapat ayuson. Tarungon ang dapat tarungon sa atong kinabuhi. Biyaan ang mga dapat biyaan sa atong kinabuhi. Ayuson ang mga hiwi sa atong kinabuhi. You know why He is reminding you? Because He loves you so much. Hindi siya gusto nga mawala ka sa fasting kaya aside ang Diyos na ay consequences ang tanan every time we depart from Him. Kung malayo sa iyong presensya. Labi na kung dili ka musunod sa iyong kabubuton sa atong kinabuhi, labi na yung consequences ang tanan. But because He loves you so much, He's a gracious God. He's reminding you this morning. He's reminding us. So paghimo ang commitment niya kanina before Him, parang alaw na. Ngayong tabang sa Ginoo. Eh kung nakahimo man ka, nakaalaga mo ka sa Ginoo, sa tanan nga mga anak sa Ginoo karon nga naman ta nakahimo ta sa itong part. Always remember, glory to Him alone. Because Jesus is our true vine, He is our real doer and performer. Kauman tag eskwela, nakahimot ang professional natin, trabaho natin sa tag-income karon. Nagmaayo atong kinabuhi ug kahimtang karon. Ang atong mga anak nakalampos, nakalambo, naka-abroad, ug uban pa. Nagmaayo ilang kahimtang, that is because of the grace of God. Because of the special favor of God sa ilang kinabuhi o sa ilang kinabuhi karon. And there's nothing to boast and brag about. Because it's all by His grace. It's all by His grace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung ikaw karon wa po kay Jesus sa imong kinabuhi, nakita nimo nga wa pay kasiguraduhan sa kaluwasan, wala pa kay eternal life. And if you want to receive it, believe and accept Jesus as your personal Lord and Savior. And I tell you, you will never be the same again. And you will experience the abundant life that He promised you in Jesus. Believe Him, accept Him,
as your personal Lord and Savior, and you will receive eternal life. Let us pray. Father God in heaven, our God Almighty, thank you, Lord, sa inyong presence. Salamat sa inyong pag-istorya ka namin. Salamat, Lord, sa imong kamaayo sa aming kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-reveal sa imong kagalingon nga ito ka namin pinagi sa imong mga pulong through the book of John and how you revealed your Son, Jesus, to us today. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Mamuhat ka, Lord, sa among kinabuhi. Nasayad ko, Lord, na nakay gibuhat sa among kinabuhi karon. Nakay pabuhon ka na mo. Nakay ayuson ka na mo. O magdagay-dayak dagang pa mga panalangin sa among kinabuhi as a family, as a church, because of Jesus na nasa among kinasunuran karon. Thank you, Lord. Salamat sa eternal life sa tanan nga nagdawat kay Jesus karong adlaw, nga nagsulti na nituo na silang nidawat kay Jesus karong adlaw. Thank you, Lord. Nalaygon ka sa walay katapusan ng himaya. In Jesus' name and all God's people will say, Amen. O Amen. Kanakusog nga palapa para sa Lord. And let's remain standing as we close our